Yo, what's up sa inyong lahat mga ka-dreamers? Kamusta kayong lahat dyan? Nagbabalik tayo ngayon for this vlog mga ka-dreamers. Marami kasi nagtatanong sa akin na kung mahirap daw ba mag-aral ng French dito sa Canada. And ang French daw ba ay talagang required para magkaroon ka ng permanent residency dito sa Canada. Okay mga ka-dreamers, based on my experience, okay, sabihin ko na sa inyo mga ka-dreamers, right now, nag-aaral po ako ng French dahil nga po, French is one of the requirements para nga po sa, sa pag-PR ko mga ka-dreamers. So, sa nagtatanong kung mahirap daw ba mag-French, okay? Mahirap siya mga ka-dreamers. Mahirap, pero lagi niyong tatandaan na pag may ginusto kayong isang bagay, okay? Pagka pinagtiyagaan niyo at pinagpursigihan niyo, automatic yan mga ka-dreamers. Kakayanin at kakayanin nyo yan. Okay? Though, part naman kasi ng, hard work natin yung paghihirap. Kasi, pag may goal ka, okay? Pag may goal ka, automatic yung gagawin mo lahat para lang makuha mo yung goal na yun. So, walang hindrance na magaganap kasi malalampasan mo yung hindrance na yun, di ba? So, same lang yan mga ka-dreamers. Kung nahihirapan man ako mag-French ngayon, yung iba naman mga tao ngayon is nahihirapan din papunta dito sa Canada. Pero yung ginagawa nila is gumagawa sila ng paraan, di ba? Nagtitingin sila ng mga ibang ways para makapasok dito. Ganun din ako mga ka-dreamers. Though, hindi ko first language ang French, pero masasabi ko right now na maswerte ako kasi nag-aaral ako ng French, hindi lang dahil sa pag-PR ko, kundi dahil din mga ka-dreamers is advantage din siya kapag marunong ka magsalita. Dahil once na maghanap ka ng ibang work, lalo-lalo na pag around Montreal ka or Quebec, mga ganyan, madali lang mga ka-dreamers at mas malaki yung sahod. So, advantage po siya. Okay? Then, pangatlo mga ka-dreamers, ilang beses ko nang inulit sa vlog ko to, na nag-aaral ako ng French, ang advantage na natututo ako, and bukod sa natututo ako, is nakakuha po tayo ng allowance. Every 2 weeks po may allowance po. Ang government po yung nagbibigay ng allowance sa atin. Nag-aaral na po tayo, binabayaran pa po tayo. Diba? Napakasarap po nun. So, gusto ko lang din sabihin na hindi pa naman po ako ganun kagaling mag-French. Pero nakakaintindi na po ako at higit sa lahat is na nakapag-pronounce kahit papano na maayos and nakapagsalita na po tayo ng French kahit papano. Okay? So, subukan natin mga ka-dreamers. Okay? Try natin. Bonjour! Vous allez bien? Je m'appelle Emmanuel. J'ai 30 ans. J'habite au Pointe-Claire. Je travaille au Tim Hortons. J'ai un garçon en ce moment. And mga ka-dreamers, yung mga ganung bagay is more on basic na pinag-aaral. Basic lang po yun na pinag-aaralan din sa school. Which is basic lang naman po talaga yon, yung mga ganung word. Pero at least, di ba, nakakapagsalita ka na paunti-unti. Like for example, nagtatrabaho ako sa Tim Hortons, di ba mga ka-dreamers? Mag-try tayo ng isang scenario. For example, nagkakashare ako. Though supervisor tayo, pero syempre all around po kasi tayo dyan. Ganun po dito mga ka-dreamers. So for example, nasa Tim Hortons ako, na gawan-gawa tayo ng scenario, di ba? Dahil nga, pag sa Tim Hortons ka mga ka-dreamers, automatic, hindi mo yun masasabi na English ba yan o French. So dapat talaga, marunong ka kahit paano at nakakaintindi ka. Like for example, may order sa drive-thru, okay? Ako yung cashier. Bonjour, je peux vous aider? And then sasagot yung oui, bonjour, je vais prendre grand toi s'il vous plaît, or je vais prendre moyen doudou s'il vous plaît, or je voudrais un beignet et muffin, 12 beignets et 12 muffins s'il vous plaît. Mga ganon mga ka-dreamers. At ang sasagot natin doon oui madame, est-ce que vous ajoutez au beignet un muffin? Kung ang order lang is for example, mga drinks lang ganon. And then after yun, pag sinabi niya, no, merci. And then after that, mga ka-dreamers, pwede sabihin, oui, avance, merci. And then, pagka dumating na dyan, pwede mo palang sabihin, mga ka-dreamers,
Comment parlez-vous, s'il vous plaît? Pag sinabi niya, on carte, s'il vous plaît, or on l'argent, s'il vous plaît? Oui, madam. Tapos sabihin mo lang yung price. Ganun lang mga ka-dreamers. So, everyday conversation mga ka-dreamers. Masasanay ka ng masasanay. Je viens du Philippines. J'adore parler français. En français is très très bon lang. Mga ganun, di ba? Ang sarap sa pakiramdam na kahit papano, hindi ka man ganun ka-fluent. Me or but, at least nakakapagsalita ka kahit papano at nakikita mo yung progress mo, di ba? So, alam ko walang imposible sa mga Pilipino. Kakayanin nila kahit ano pa man yan. Okay? So, naniniwala ko sa kakayahan natin na kaya natin makipagsabayan sa kahit anong mga larangan. Alam niyo yan mga dreamers. So, yan, sinagot ko na. Mahirap, pero pag nagustuhan mo at minahal mo yung ginagawa mo at kung may goal ka, kakayanin mo yan. And yes, isa yun sa required for permanent residency. That's why I'm working out on that ngayon. So, kakayanin ko yan. And syempre, kasama ko kayo sa journey na to hanggang sa ma-permanent resident tayo dito mga ka-dreamers. Hanggang magkaroon tayo ng BR, hanggang maging citizen tayo. Sama-sama tayo sa journey na to, okay? So, nasagot ko na mga ka-dreamers and merci beaucoup. Bon nuit o bon soirée o pass un bon journey mga ka-dreamers ko. Pagbutihan lang natin lagi. God bless you all. Peace you.